Hmm. Sarang mga gusto pinagdito. Kasi more on sa video, pinakagapos ko lang. Mula doon, Batangas. Tapos, more on, inasaan. Tapos, mga ano mga pinutong, araw din ng mga pambahan na, buduan, doon, tinola, kasi mga specific na nahihilig ka sa canteens, na buteri. So, pinaka-highlight ko talaga ang Bulalo and Coto Batangas. Masiram pa, no? Kapag siya masiram, parang ito masiram. Masiram ang talaga mo. Namarag siya ng pinaka-ano siya. Then, is coming, couple of months, may mga bagong recipes kami. Kasi may mga malog sa kuyang maray na paraluto. Kamitan. Pirang taon naman po sir. Pirang taon naman po nag-harvest list. Actually, nag-start kami 2003, then nagpundo kami ilang beses kasi kadapon mga nag-aaging mga taon, pandemic, mga nag-aaging sa yung worst problem. So, hanggang sila, parang kami dito sa Magic Bar. Then, kung yan, natapos sa contract, yan na yun, binalik ko ulit si Jersey. Ano talaga, business talaga kayo kuha ng mga trials and error talaga. Dapat alam mo talaga itong low and high sa ikamaan. Sa araw kayo may mga panahon, may mga maluluya, dapat alam mo sa ikamaan pa. Samahan nyo kami, isilipin natin ng business. Let's go. Wala ang mga actually, yun kaya, syempre, second cycle na kami tampan sa motor. Hindi na, kasi ako na. So, iba kami nung gado, gulay na papayas, sisig, tapos fry, inubuan, saka yung mga barbecue kami. Pinaka-highlight kayo sa muyat, ako kaya may branch ako sa crossing, may dugo, balunan, yogurt, saka laman. Yun sa kuya mag-iwan. Pero ang pinaka-highlight ko talaga lang sa kubong na Coto Batangas. Diyan mo lang yung mahiling sa Jersey. So, 7. So, punta na lang kayo dito, masarap ang bulalo dito. So, pag umaga, iba rin ang iba pa yung mga luto. Siyempre, pag may breakfast, pag morning may breakfast, sa lunch may lunch, tapos pag-banggit, may mga kayo pag-banggit, especially yung mga drinks, allowed po ako magpainom. Halimbawa, kasi gusto mag-inom, also, pag once nakaduang battle ka mo ngayon, nakabakal ka mo, may libre pong bulalo. Tapos pag may mga sundae and beer, may mga libreng pulutan pagkakaroon ng Coto Batangas. Pag once sila baka nagkakagin ka mo ng kanto, may mga libreng pagkakaroon. So, yun po nagiging highlight ng babanggit. Kasi, ang isa mo yung open mo from the morning until the evening. Ano kung may customer, sige lang pang dito. At okay lang. Okay lang. Hindi ka lang dito po talaga kasi kaya ang nag-i-import ko. So, meron lang. Gabi lang na pag-open lang Pag-open lang yung flow activities. So, saan nagsimula ang Gerson Backyard? Actually, yan kaya, main trade talaga dapat yan kang father and mother ko. Si mama kaya, Susa, ang apa ko, Jerry. So, pagkumbay niyan, parang Tagalog. Jerry, duwa. Kaya, yung mga nagnasabuhan kong bunsong lalaki, yung ina po ng Jersan. So, doon nag-start ang pangarang kong Jersan. Kaya doon siya nabistado since 2003. So, na-develop siya, kasi ang parents ko, nangarap ko talaga sila makibang kantin. Nag-start sila katong panahon, ano pa lang siya, kubo pa lang tubo pa lang siya. Ano lang siya, ang size na to is 8x10, tapos kubo lang siya. Hanggang sa nag-transform to, padigit-digit hanggang sa naging arog siya kanina, nagkakula siya, nag-expand. So, doon nag-start ang samuyang person. So, kada ako magaling pinag-iinaan sa buhay, especially siya ang magurang kasi ito yan. Sa second generation na kasi nag-start na din sa parents ko, imam. Yung kayo nagpatuloy nito sir? Yung patuloy ko niyo. Last 20, before the pandemic, ako nagkabot din nag-pandemic, nagtundo, nagbalik din namin ulit. Ganyan talaga. Kada ko talaga mga tayos talaga. So, pinakay ko na talaga mga mo to, pag lampasan mo ang mga tayos. Kasi sa negosyo kaya, dapat talaga may aram ka. Kasi minsan talaga may maluya kang talagang 3 times may maluya. So, ang pinakay ko duman, may aram ka talaga kung paano ang cycle kung pag-negosyo.
parang sa buhay talaga may minsan Tama. masagana, minsan wala. Tapos, arap pa kayo. Kung dapat ang pinapag-iwan, arap sa kuya, ilang sarong member ng sarong LGBTQ. Sarong ako sa member kaya. Naku naman sa kuya yung mga negative thoughts about sa ano. Kasi syempre, may mga kamag-anak ako na dahil ano sa kuya, ayaw, tanggap ng sarong araw pa rin. Pero ang ginibok ko, pinahinom ko na sa inda na deserving man ako ng respect. Then, pinahinom ko man sa inda na sarong man ako sa naging motivate lang sa family. Sarong man ako naging hardworking. Kasi, graduate din ako. After may graduate, di ako nagtrabaho. Yung naging focus ko. Negosyo ka naman. Negosyo talaga ako since was, Pag-graduate mo sir ng college, start na ako ba ito, pagka-aga ka talaga, negosyo lang sa diri ko. ang negosyo na talagang pinukutan mo. Kasi si mama kagad-katong graduation ito, kailangan man akong dikit na kapital. So, doon man ko focus sa pag-negosyo. Bakit hindi mo sir pinagpatuloy yung mag-aaral? Ay, actually, graduate ko. Ay yung pag pagtrabaho mo sa Trabaho sa ibang bansa. Sa ibang bansa kaya, mag-inom ko na as a worker. Kaso, katong panahon ko kaya, ang ako, pandemic, din ako nakahali. Hindi ko tayo maging potential na maging magtrabaho. Kaso, sarap kami naman sa mga worker na di nakahali doon sa pandemic. So, doon ako nag-stock. Kaya na-focus ako din sa pagtinda. Hanggang sa nakakabot ako sa crossing ng Tambo. Kasi dili akong food cart duman. Until now, still talaga siya, ongoing. Mababa talaga sa tambor, meron din makikita. Sa kuya, Isawan, isawan. Sa kanya, sa inyo po yun sir. sa akin. So bakit hindi mo sir pinarsuo ang course mo nung college? Kaya, itong course ko ba yan dito, they talagang line up kasi parent choice, kasi agriculture, sabi kay papa sa kay mama, lalaki ka ngayon, dapat niya, dumang ka ngayon sa, naka-line up sa inyo. So, sabi ko mama sa akin papa, di ko nga ako gusto. So, ang higibon ko nga po, graduate ako para ang purpose ko, wala akong diploma para sa inyo. Then, natawan man akong chance mag-ibang bansa, 2016. Ilang taon ka sa 1 year lang ako sa ibang bansa. anong bansa po yun sir? Natawan man akong chance, trabaho ko, maging man si flow, maging man si ko. So, di na ako nakabalik din sa adakang na problem sa nag-rola sa Ito talagang binibigay sa'yo ng Baka yun na niyo. para sa'yo yun talaga. Hindi na ako nakapag-focus. Mas maganda pa ang kita dito. Sa diri pa ang oras dito, sir? Ayun. Wala pang, hindi ka pagigising ng umaga. Kahit namin, meron sili, patis. Kaya na po kayo. Kaya na po. Gutong Batangas, purong laman ng baka, kaya masarap. Hinahapon po sa Induga po, especially sa mga nagdadalan ng vlog na niyo. Ini po sa Muyang Jersey's Backyard, ang 10 highlight team ang Bulalo and Bata Batangas. Ang Bata Batangas po, yun po niya mga laman daw kang baka. Laman na naman talaga. Laman daw po siya kang baka. May kinalas, may ubasong, tapos yung parts, yan po yan dyan. So, yun po, nag-originate po yan sa halip po sa Lipa Batangas. Kasi kami po, mga tulong Batangas, kasi mga tsensa po kami. Doon po kami naghalik. Ang parents ko po from Batangas. So, sa mga tikan, halik sa Batangas. So, dinara ko dito sa Bicol. Yan po dyan, Bata Batangas. Which is lamang loob ng baka. Thank you so much po. Welcome mo dyan. Tara, kain na tayo, guys. So guys, meron tayong patis. Lagyan na natin patis guys, para mas lasap na lasap ng Gutong Batangas. So, ganito po kaming offer yung ininapod na grilled pork chop or grilled na liampo. Sarap ang panisa kasi lang sa muya. Yung binabalik-balikan kasi yung po ni only rice. Ini pong size na niyo, it's po niyo, ang 50 pesos, bago ito sa only rice ni. So, hindi, 10 lang po niyo pang sa only rice ni. Kasi only rice ni with drinks po siya. So, ilagay na natin ng chili oil dito sa kalamansi. Gasapan natin guys kung So, this is ito ano? Siram guys.
Laman na laman talagang gotong Batangas. Oh. Kitang-kita nyo lang, ano, laman. Pag ginarin ka mo, sarap guys. Tapos meron pa nito. Ano to? Anong daon to? Libas. Anong daon, libas? Makikita nyo ang Gerson Backyard pag pumunta kayo ng Tambo, Zone 5. Makikita nyo sa tabi ng kalsada. Sarap guys, oh, laman na laman. Sarap guys, pinagpapawisan ko sa sobrang sarap. Bilang manager sir, anong mga aral na maipapakita mo sa mga manonood natin, mga aral na pinagdaanan mo bago mo ito na ipatayo ng ganito? Sa kaya, bilang sa millennials, dapat takon kitang dream sa buhay. Hindi kita mag-stick sa roda. Kasi ako bilang sa LGBT, graduate din ako 4 years course. Nag-graduate ko sa international school. Then, dako lang akong pinagkasihan, dako lang akong mga pinag-again sa buhay ng mga trials. That most especially sa parents, kasi parents ko, mistakes nila sa kuyang personality. Then, especially papa. So, madakot mga negative thoughts na dahil sa kuya, sa mga kamag-anak ni very supportive titas dito. Pero more on nakulitan ng mga negative sa kuya. So dapat bilang sarong sarong owner, dapat nakulitan din sa buhay. Araw sa kuya, bago ako nakapagtun ang negosyong araw kanino. Kaya ako lang pinagklasihan. Ako lang ako exitons. Kunyan, katapos ko lang sa welder. Bilang sarong bakla, mahirap para sa kuya mag-klase, mahirap. Kasi sa panglalaki trabaho yan. So, yan, ang basic po yan, bago lang inarte, bago lang pagiging bakla, learning from doing. Kasi, naisip po yan, once na nakulong kang arap sa buhay, hindi kayo naman judge. Kasi, inot na inot, you know, araw mo tong ginigibo mo, araw kanino, nag-iba ako sa bakada ko, bago ko napot-up niyo yung negosyong niyo, nag-iba ako sa bakada ko, sa construction, nag-iba ako sa reading pintor. Kunya, kaya nakaiba akong learning about naman, ako na nagtuturo kayo yung isang ngayon natin. Nakatipid na ako sa labor, then nakanood ako. Kaya yun ang gusto kong managano yan. Sa mga aspect na dapat akong pagiging arte bilang sa millennials, kundi sa learning na output na makukuha sa ibang tao. Kasi ang ibang tao, diba gano'n? Miniminos na, pag once na nag-test na graduate ka, nag-test na lang ngayon. Pero maraming Kung yan pala, napag-isipan nyo na, ang potential na, magiging offer o magiging trabaho, inat sa overseas workers, ibang bansa, pag once na graduate ka, hagalang gabagin ng in situ. Kasi, kadaklan kayo muna sa mga 4 years course. Yung 4 years course ka, pero makang in situ. So, ma-undergo ka magaling in situ. Kaya una mo talaga, nagpapos na kada kabataan na magkasin situ. Kasi, duman ka makakaiwas yung skills, trabaho. Then, yan, bilang sarong manager, maging inspired ka dapat sa ibang tao na nag-angat sa buhay. Halimbawa, parang sa kuya, may mga kamag-anak akong mga big time naman, ito ang naging sa kuyang susi, ito inspired. Sarong ka nag-inspired ko sila na, ay, dapat mag-prosige ako kasi mabot ka ng punto, mabot ka ng panahon, magiging abot ka ng kulita. Pero in the small cave, paluay-luway lang, small step by step. Parang sa kuya, nag-start ako sa pagtitinda, naglalako ako dati. Oo, naglako, nagpadjak ako. Parang lahat na nag-food cart ako. Kasi natin mo tricycle.
hanggang nagkaigwa ng RV negosyo. So, sabi nga kaya, big deal. Kasi if you have a big deal talaga, sa kadagdagan yung hibos talaga, patient and wait for because Hard work. hard work ito, pag once na nag-anak kita, tatawag ka talaga in the right time, kasi inot nila talaga, dapat talaga, lutang pa natin sa Diyos. Kasi ako almost several years talaga ako na nag-sacrifice na as in zero. Pero sabi ko nga rin, sabi ko, God, ano lang? So, sabi ko, pataw mo talaga sigad din kada ko ng mga trials, pero pag once na na-overcome mo to, pag once na okay na, naging okay ka na, masabi ka, pinag-inaw ni God. Kung yan ang perfect time na masabi ko na, hindi na time para sa kasi takol na akong pinag-agilan. Takol na akong naging utang ang panahon. Kaya ito naging ano ko, negative para sa kuya. Pero mga na-overcome ko to, yan. Pero okay na yung siklo kong buhay. So, ang magsabi ko sa mga kabataan, sa mga gabos na naging views on YouTube, CJ Uno, mag-inspire kita sa ibang tao, mag-inspire ka sila, then sarap kita mag-put up sa dili ka, daw ang small lang, maliit-liit lang, pangarapon tayo hanggang sa maabot natin sa mga pangarap ka ito. Then, di kita malinaw sa mahal ng Diyos kasi siya nagkakakundabos. Saka yung mga negative ko. Saka, sarap pa, pag-voice na may kita, mga staff kita, padangatong tas kita. Kasi sinda mangyari ang matabang na kuya para mag-grow kita. Kasi, yun, sarap ang manager, sarap pa may kwarta, pero kumakang staff na matabang kita, padangatong. Hindi ka magaling mga sinisok, ano man kayo mo doon magluto, mag-serve, maglinig, maghugas, kabos ka mga askasuhos na lang mga kasi kayo sa negosyo mo. So, kayo pinaka-important talaga, magpapadama ng number 1. Then, number 2, magtabang sa kapwa mo. Confidentially, kasi ever na nasa ka pa lang. Kung sa learning, sa mga matututunan mo, ano mo sa negosyo, sa learning mo, itaong mo sa ita, share ka sa ita, sa mga sa mga ideas mo na. Mga secret. May mga secret na hindi share, especially sa mga pagluluto. Sa pagluto. Pero, within the street talaga. pag once na nag-share ka, itong share na share na ito bagang idea na mauubuksin ka sa tapos emotional nila, tapos ito bagang mga skill mo, pwede mo itong i-share sa inyo, yung mga experiences mo. Then, pang-last para sa kuya, di kita malinaw magagadtabang sa ibang mga tao, especially mga kagurangan bala, hinapon. Dumang ko na, na-find out na, pag once na kita nagagadtabang sa inyo, alam mo, nag-andoy kita, pasabi kita, nay, ano ang the best organic? Kasi may parang magkakasama, may parang magsabi ni nay, ang kumpaniyo. Kasi duman, experience na dyan ito, kita, maduman pa lang kita, trial ta pa lang ito, samantalang sila experience nila. Dumang ko na find out na cycle malang pa rin ang pag-negosyo. Learning from doing, tapos makapag sa ibang tao. Kasi katulad niya. Para sa kuya-unan, at sa araw na ninyo, baka sorry, okay na. Kaya, Comment na ang tao. thank you so much sa paglang sa kuya. Yung sa mga sa naging sa kuya. Sarong highlight ko para sa kuya. Kaya, masabi ko lang sa gabis ng mga viewers at mga kapatayan yan, di kita sumuko sa gabis ng mga hamon ng buhay. Saka, naging nakita ng skill. Saka, we have different walks of life. Iba-iba kita. So, di kita pag-ikumpara sa dito ibang tao. Kasi, may ibang successful na di nagkapaklase. Di nagkapaklase, pero may successful. Marami talaga. Hindi ka naman tungkol sa pag-aaral. Saka, sa differences ang education, ang financial, para magano dahil mag-ibig ng paaki para makapag-klase kita kung kahit ka maging hardworking na mag-klase ni araw kaniyo, taak ko kaya dahil sa pagkarap ng sa diri ko. Nagpapaklase na kung tugang na diwa in the private school. So, ginigibok ang part ko, gusto ka lang, aros lang. Para sa mga na pagkulang pangkort ako, nalaman pa ako. Kaya, dito talaga So, ilang maano ko dyan, focus lang sa buhay, laban lang sa buhay. And kita magpapasalamat sa Panginoon kasi sila may nagkataos ko. Kasi sila nagkataos itong kusugan. Kasi sila nagkataos itong maray na pag-iisip. Bakit ko ang thank you so much po sa tulong. Hindi na lang nasabi sa inyo. And welcome po sa Kuyang Kanti. There's a Bucket Barbecue and Ali Rice at Zone 5. So, maraming salamat sa mga nanonood. Supportahan nyo ang Gerson Backyard dito sa Zone 2. Zone 5. Zone 5 Tambo. So, hanggang dito na lang tayo mga kaibigan.
Gerson Backyard, Zone 5 Salvacion. Meron tayo dyan, barbecue and only rice with drinks. Shout out to the owner, Gerson Atienza. Shout out, Wrong Rolls Rodeo Club. Ano pang inaalat nindo, kakana ka mo?